po ay nakapagtala po tayo ng record-breaking performance. Wow. Ibig sabihin, buwan-buwan talagang napakataas nating naging koleksyon at lampas pa. At sa mga oras po ito, makakasama po natin live dito po sa studio ang pinakamataas na official po ng Bureau of Customs, si Commissioner Ariel Nepomuceno. Sir, good morning at welcome po dito sa program Pulso ng Bayan ng SMNI. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Good morning po. Yes sir, kumusta po kayo? Ano po ba ang inyo pong masasabi ngayon na dati para sa kaalaman ng ating mga kababayan, si Commissioner Ariel Nepomuceno po ay dating executive o administrator ng Office of the Civil Defense at Executive Director ng NDRRMC at ngayon ay nagsisilbi bilang Commissioner nga ng Bureau of Customs, sir. Mabuti naman po. Salamat po. Ang trabaho ko naman po ng Civil Defense tungkol sa mga pagtugon sa ating mga kalamidad. Ngayon, taga-kolekta po tayo ng taxes at bukod sa pag-manage ng mga importations natin, mga kababayan, binabantayan din natin yung ating bansa laban do sa mga illegal drugs at marami pang ibang mga pinipilit o puslit ng ibang mga masasamang plano sa bansa natin. So meron kaming enforcement, border control at tax collection at trade facilitation. Opo. At syempre, hindi po natin maiiwasan talaga yung duda na marami sa ating mga kababayan pagdating po sa customs, sa issue po ng korupsyon. Ano ho ba yung mga assessment po ninyo sa kabuuan ng Bureau of Customs, mga pagbabago pong ginawa po ninyo bilang Commissioner po ng Customs? Una-una, ganito yan. Ano? Ang naging suliranin na minana lang naman natin sa BOC, ito ay dekadang problema na to put it simply, we have ignored the problems and somewhat looked on the other way. Ika nga. Ibig sabihin, may mga dapat ayusin sa BOC. Hindi to kasalanan ng dating commissioner, kaibigan ko si Commissioner Rubio. Ito ay minana niya rin lang. So, dekadang problema yan. Kaya yan ang aking mission ngayon nung ako umupo noong July last year. Dapat baguhin natin. But ang pagbabago sa BOC, dapat yan maging technology-based ang ating solutions. Teknolohiya, available naman po yan. Yung mga proseso, dapat yan mailagay kagad. Hindi nga lang overnight yan. Lagi ako natatanong, bakit kailangan pa ng that time, 1 year to go? Dahil meron tayong procurement process. Hindi naman yan parang private sector. Bibili ka ng IT or technology na i-install mo kagad. Yung procurement process natin ang magbibigay ng ilang buwan na pangangailangan natin upang pag yan ay nailagay na mula dun sa pagpa-file ng importation document, assessment, valuation, at payment system at pagbabayad natin hanggang releasing ng mga importations, fully digitalized na yan. Doon tayo umaasa po talaga. Opo. At kasunod nga ng inyo pong mga programang ipinatutupad po dyan ngayon sa Customs. So far, may good news po ba tayo para sa ating mga kababayan pagdating po sa ating collection, no? This year o sa mga nakalipas pong mga taon? Tama-tama po. Natutuwa ako ibalita po sa ating mga kababayan. Ganito po, naipakita natin na pwede naman po talagang ipagsabay na habang inaayos mo, nire-reforma mo ang ating Bureau of Customs, pwede naman kasabay yung tamang koleksyon. In fact, for the last 3 months, meaning January, February, March ng 2026, ngayong taon, ito po ay nakapagtala po tayo ng record-breaking performance. Wow. Ibig sabihin, buwan-buwan talagang napakataas nating naging koleksyon at lampas pa. Nung Enero, lampas tayo ng 1.1 billion. Nung February naman, 700 million plus. Kahit na Chinese New Year nung February, inaasahan na lahat, babagsak ang koleksyon. Subalit napakita natin, nag-surplus pa tayo ng 700 million plus. Ngayong Marso, nakapagtala pa tayo ng lampas ulit na surplus, ng 1.2 billion. So, halos 3 billion yung sobra nating koleksyon ngayong unang 3 buwan ng ating taon. Yan po ay record-setting. Pinakamataas po yan na koleksyon ng BOC ng first quarter ng taon kumpara sa kahit anong taon po nitong mga nakaraan taon po. Wow, congratulations po sa Bureau of Customs, Sir Ariel. Ano ho ba yung mga dahilan naman? Yung mga pangunahing factor kung bakit po ganito po naging record-breaking po ang naging collection po ninyo? Dalawang bagay po talaga. Unang-una, basic mathematics. Pag tama ang iyong computation, tama ang iyong magiging collection. Ibig sabihin, hinigpitan po natin yung
sinigurado natin na mahigpit yung gagawin natin pagbabantay sa ating mga taga-kolekta. Tumulong naman ang mga port collectors. Natutuwa ako sa kanila. Siyempre, noong unang mga buwan ko dyan, nagtatantsahan, seryoso ba ang bagong commissioner sa reforma? At ang sagot doon, of course, at napatunayan naman natin, at sa tulong nila, napakita natin na pag tama ang kanilang computation, tama ang naging collection natin, kahit naging sobra pa. At ang pangalawa po dyan ay yung corny man po pakinggan, kailangan, panahon na para ipakita natin yung talagang taus-pusong pagmamalasakit sa ating bansa. Kailangan natin ng pagbutihin talagang ating trabaho ngayon. Nakita naman natin, kaliwat kanan yung nagiging mga investigasyon sa iba't ibang ahensya. Ang sabi ko nga sa aking mga kasamahan, yung BOC, pilitin natin na kahit papano magbigay tayo ng inspirasyon sa ating mga kasamahan sa trabaho sa ibang ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang pagkolekta ng ating buwis. At pangalawa, ulitin ko, marami tayong mga nahuhuling illegal drugs, pati yung sigarilyo. Halimbawa, ang sigarilyo, pinapasok yan sa international ports. Maigpit tayo dyan. Kaya yung mga nasa illegal trade of cigarettes ay nagmamanufacture na. Kasama namin ang PNP, ang NBI, hinuli na rin natin ang illegal local manufacturers ng sigarilyo. At yung mga dumadaong sa mga pampang na hindi naman international ports, tinulungan naman kami ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. So tulong-tulong yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So tama yung koleksyon natin dahil ang paniniwala ko, sumasabay na ang karamihan sa aking mga kasamahan sa BOC, sumasabay na sa pagpapatunay na pwede tayong magmalasakit ng tama talaga sa bansa sa pamamagitan ng tamang koleksyon po natin. Opo. Nabanggit po ninyo yung mga ginagawang investigasyon ngayon ng Kongreso, Sir Ariel. Kabilang ho ba sa mga nakolekta po dito sa record-breaking na collections po ninyo, yung mga nakumpiska po ng customs, ng mga luxury vehicles po ng mga ilang individual na nabanggit po sa mga investigasyon? Tama po. Kasama po dun sa mga na-i-auction namin, ibig sabihin sa bidding process po yan, mahigit 100 million po yung aming, yung kinita po ng BOC mula sa pagbebenta ng mga luxury vehicles na ating nakuha. Base naman po yan dun sa mga nag-iimbestigasyon ng sa DPWH po So nakuha na po natin yung mga sasakyan ng ilang mga kontraktor at yan ay ibinenta po natin sa pamamagitan po ng public auction. Kasama po yon. Recently nga po, hindi pa nakasama dyan sa report na yan, na ibenta rin po natin yung tinatawag na Pogo Cars, yung Bugatti. Yan akala namin bibilin yung dalawa ng 50 million each. Sa kabutihan pala, dahil napaka-transparent natin, live stream po yan sa social media, na ibenta natin na sa halit na 50 million each, nabenta natin na mahigit 100 million bawat isa, na doble pa. So malaki po yung contribution ng ating public auction dito sa ating total collection para sa Bureau of Customs. At marami ding bumibili, Sir Ariel. Nagugulat po ako Marami mayaman pala dito sa bansa. Marahil yung pagiging transparent po ng proseso, nakuha po natin yung tiwala ng ating mga kababayan na interesado po dito sa mga sasakyan na to. Sumali po sila, mga hindi po natin kilala yan. Nakita naman sa YouTube yan, yung envelope, doon na lang natin nakikita. At mas malaki pa sa inaasahan po natin. Linawin ko lang po, yung pong kinikita po dyan, hindi po yan mapupunta sa Bureau of Customs. At tanggap ko naman po sa ngayon, maaari ang tiwala ng ating mga kababayan sa Bureau of Customs ay negatibo pa. Kaya pinagsisikapan po naming mapabuti ang ating pagsisilbi upang makuha namin ang tiwala ng ating mga kababayan. Yung kinita po sa public auction, yan po ay mapupunta sa National Treasury po natin upang magamit po ng ating bansa yung mga kinikita po sa pamamagitan ng BOC, magagamit po yan sa mga programa ng ating pamahalaan. Hindi po mapupunta yan sa BOC. Okay. So hindi po kabilang po doon sa target collection po ninyo itong mga... kasama po yun. Kasama pa rin. Kasama po yun. Okay. Subalit yung paggamit po ng pondo na yan, nasa pamahalaan po yan, sa pamamagitan po ng Kongreso. Kongreso po yung magsasabi ano ang budget po natin taon-taon po. Opo. Sir Ariel, alam natin ngayon, nasa gitna tayo ng krisis. Hindi ho ba naapektuhan ang pagdating ng mga produkto sa ibang bansa dito sa Pilipinas? Naapektuhan po. Actually, buti po na itanong nyo po. Ngayong Marso, bumaba ng 18 to 20% yung tinatawag na volume of importation so natin. Ibig sabihin, bumaba yung dami
ng ating mga inaangkat, raw materials o finished goods. Subalit kahit bumaba yung volume ng ating imported goods, tumaas naman ang ating koleksyon. Kahit naipakita natin kahit papano na kahit apektado ang ating importations, bumaba, subalit tumaas naman ang ating koleksyon. Opo. This time, next month o April ba, may target ho ba tayong collection na aabutin? Oo, ano po, ganito po, para mas madali mo naman, basta kami po araw-araw, ang dapat namin nakokolekta ay 4 billion up to 4.2 billion pesos po talaga. Araw-araw po Araw yun. per day, oh, wow. Kaya't ano ho kami, nung tinanong kami kung kami sasama sa 4-day work week, ang sagot ko po doon, hindi po namin pwedeng gawin yun kahit gustuhin ko po dahil ayaw ko po maapektuhan yung ating koleksyon dahil mas malaki po ang mawawala sa atin pag kami nagbakasyon. Madalas nga po kahit linggo, nahiyaman po ako sa akin mga kasamaan, inoobliga ko silang mag-report dahil kinakailangan po natin talaga mag 24/7 halos na trabaho. Dahil koleksyon po namin malaki po. Pero mas malaki po ang koleksyon ng inaasahan sa BIR. Times 3 po sila. Opo. Bago ka lang ipasa kay Partner at Marcel Ariel, yung mga produktong, yung supply ng langis, dumadaan pa rin ho sa inyo, tama? Tama po yun. Ngayon ay binigyan na po kapangyarihan ang Pangulo na suspindihin yung excise tax. Hindi ba ito makakaapekto rin po sa magiging koleksyon ng Bureau of Customs? Maapektuhan po kami niyan. Subalit na unawa natin yan. Ang excise tax po kasi depende po sa taon. Nag-average po yan ng between sa datos po natin ng 2025 nasa 200 to 240 billion pesos po yun. Ibig sabihin sa buwan-buwan 16 to 20 billion po yung pinag-uusapan po natin dyan. Subalit may taon naman po na 100 billion plus po yan, isa-isang taon. Ibig sabihin sa isang buwan, between 10 to 20 billion yung tinitingnan natin sa excise tax. Pag tinanggal po natin yan, yun po yung mawawala sa ating koleksyon. Subalit naunawaan naman po natin, ang intensyon naman po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang economic team ay kung paano po marahil mabawasan po yung magiging presyo doon po sa mga gasolinahan upang matulungan yung mga kababayan natin dahil tumataas po yung pamasahe. No? So naunawaan po natin yun. Wala naman pong problema yun. Kami po ay of course tutulong, susuporta kung ano po yung dapat nating gawin para mabawasan po yung malaking pagsubok po dito sa ating... Pero so far, last na lang partner, meron na bang dumating since na-declare itong pagsuspending ng excise tax ng mga imported na langis? Tuloy-tuloy naman po. Actually, ang problema naman po, wala naman po sa volume ng pumapasok na petroleum products. Pag tiningnan nyo nga po yung January 2025 hanggang March 26, lagay nyo March 31, 2025, yung volume po ng petroleum products, ikumpara nyo sa taon ngayon, ng January up to March 2026, actually, mas marami pa hong pumasok. Last year po, 3.9 million metric tons po yung kabuuan. Ngayon po ay almost 4.4 million metric tons po for the same period. Ibig sabihin, mas marami pa nga yung volume. Subalit, yun nga lang, yung presyo po, tumaas nitong bandang huli po. Commissioner, magandang umaga at Mar po. Sir, sa kabuuan po, nabanggit nyo, yung BIR yung may pinakamalaking nakokolekta. Pero sa kabuuan po ng mga tax na nakokolekta ng gobyerno po natin, mga ilang po yung porsyento dyan ang mula po sa Bureau of Customs? More or less 30% po. Sa kabuuan po ng koleksyon, ang BIR, times 3 po sila. Kami naman po, sa loob ng taon na to, dapat makakolekta kami ng 1.003 trillion. Sila 3 trillion plus sila eh. Then yung ibang pinagkukuha na ng ating pamahalaan, yan po yung pagbebenta po ng mga assets, yung mga kinikita ng GOCC. Subalit ang pinakamalaki po, BIR, at kami ay 30% ng target po ng BIR. Opo, maliban po dito sa Kalakang, Maynila, ano bang mga rehiyon ang may malakas yung koleksyon sa tax ng Bureau of Customs? Tama po. Una-una po talaga, tama po yan. Maynila, dalawa po ang malaking puerto natin sa Maynila, POM at MICP. Pumapangalawa po ngayon ang Batangas, Limay, and then of course ang Cebu, Davao, Cagayan de Oro. So yan po, marami naman po tayong inaasahan po. Yan po yung mga tinatawag natin na billionaires club ng ating BOC. Hindi po billionaire yung mga tao, billion po yung kanilang mga nakokolekta po dyan. At yung NAIA po, kasama na rin po yan.
billion din po ang natatarget nila every month po. Opo. Dito po sa natin, kapasidad po natin, Commissioner, no? Kasi nabanggit mo nga kanina na yung imahe ng Bureau of Customs sa mahabang panahon, kahit noon-noon pa, talagang nadudungisan po, no? Dahil nga po sa issue ng korupsyon. At dito po sa kakayanan po ng BOC natin, compare naman po doon sa ibang bansa, yung mga best practices ng ibang bansa, nasaan na po tayong level po? Ano naman po, kung bibigyan po natin ng grado sa 1 to 10, halimbawa 10 ang perfecto ho natin, ako po mga nasa 6 po yung ating kakayanan. No? Kulang pa po tayo sa full automation po nitong ating mga proseso. Yun po talaga ang mayroon na ang mga ibang bansa. Huwag na natin tingnan yung bansang Amerika, napaka-advance po niya. No? Yung mga kapitbahay na lang natin, halimbawa Thailand, o yung mas malapit-lapit, Singapore po. No? So lahat po yan, moderno na sila. Ibig sabihin, yung tinatawag na customs processes nila, nabanggit ko kanina, pagtanggap po ng mga import documents, filing of documents, assessment, valuation, hanggang pagbabayad, hanggang releasing ng mga imported items, sila fully automated na. Wala ka ng kausap na taga-customs nila. Dapat ganun level ho tayo. Kaya ako naman po nabanggit na more than 5 na tayo dahil nasa proseso na po tayo ngayon ng ganyang pag-modernize ng ating mga proseso. Give or take, mga first quarter next year, wag lang magkaroon ng court injunction, makakamta natin yung moderno na customs processing system. Yan po yung nasa gitna ng maraming pang mga dapat i-automate. Halimbawa, accreditation, risk management, even smart x-rays, kailangan natin yan, smart CCTVs, yung pagmamonitor din ng mga barko na lumalapit sa Pilipinas, and so on and so forth. Dapat po yan lahat fully digitalized na using AI capabilities at hanggang blockchain. Dapat gano'n na po tayo. Gano'n na po sa ibang bansa. Opo. Pag less ba ang intervention na ng tao, full automation, napatunayan na po ba na mababa rin talaga yung possibility ng corruption? Opo. As long as ganun po, ano? Hindi po pwedeng partial or hindi pwedeng ma-minimize lang po yung human intervention. Dapat 0 to almost 0 po yung human intervention. Kasi dun po sa human intervention, nagkakaroon po nung tinatawag na diskresyon. Yung diskresyon na magkano ba ang babayaran, magkano assessment, dun po pumapasok ang problema. So sa ibang bansa, wala na pong ganun. Ano? Again, sa mga nabanggit ko, kukumpletuhan niya, inaral naming mabuti ang Japan, even Indonesia, Thailand, Singapore, ano? Wala nang discretion dapat yung nagpo-proseso kung magkano yung babayaran. That's the only way. Hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasama, no? Kailangan lang nating i-adapt at available naman ang mga teknolohiya galing sa ibang bansa. Sa BOC naman, mabanggit ko lang po, ano, marami naman po sa maniwala at hindi ating mga kababayan, napakarami sa mahigit 5,000 namin tauhan sa BOC ang gusto rin ng tamang proseso at gustong-gusto rin nila na kilalanin ang BOC na isang marangal na ahensya kasi may mga pamilya din naman po kami lahat. No? Mas maganda paglabas mo ng bahay mo, ipagmamalaki mo kung saan ka nagtatrabaho. Marami po naman sa BOC. Tao rin lang yan. Gusto nila na maipagmalaki din sila ng kanilang mga mahal sa buhay na sila ay nagtatrabaho sa BOC. Kaya yan po ang ginagawa ko, mga kasama ko na gusto ng pagbabago, yan ang ibinibigay ko sa kanila. Nakaya naman po yan sa pamamagitan ng teknolohiya. Opo, dito naman po tayo sa problema naman po ng port congestion po. Ano po mga intervention dito ng Bureau of Customs din? Sino ba talaga ang may kasalanan po nito? Bakit nagkakaroon ng barahan dyan po sa mga sir? Ano na po yan, cyclical eh. Tuwing papasok ang later part of November hanggang January, peak season, nagkaklag ho talaga. No? Subalit ganito, kailangan maunawa nating lahat. Ang tinatawag na congestion, ano po, hindi lang po sa loob po ito ng pantalan eh. Pati po yung mga kalye sa labas eh, di po ba? Pati yung mga barkong papasok, kailangan tingnan natin po yung kabuuan. So ibig sabihin, yung dapat nating makita at bigyan ng solusyon, yung kabuuan ng ating pantalan, hindi lang mismo sa loob. Kaya meron tayong short-term solutions dyan at may long-term solutions at sama-sama dapat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, BOC, PPA, Marina, DOTR, DPWH, kasi kabuuan nga po yung dapat nating tingnan. Probably even MMDA eventually, ano?
kasama din dapat tumingin yung mga may-ari ng port operations at yung mga shipping lines. Kasi tuwing magmi-meeting yan, kanya-kanya pukulan niya ng sisi. No? Kaya ginawa po ng BOC, in-identify po natin yung mga pwede na natin gawin ngayon. Halimbawa, yung paghihigpit doon sa mga overstaying containers, available naman po yung patakaran dyan. Kapag 90 days na yung container dito sa Pilipinas, more than that, overstaying na yan, pwede na namin yung singilin ng tax dahil yan ay considered imported na. Kapag hindi mo binayaran yan, kukumpiskay namin yan. Kapag nasa loob ka naman ng pantalan, dapat 30 days ka lang nandyan. Eh, nakita po natin sa ating investigasyon, ang daming ginagawa nila po yung loob ng pantalan, ginagawa nilang parking lot ng kanilang containers. Bakit? Dahil mas mura ang kanilang renta sa loob ng pantalan kaysa magrenta sila sa labas ng pantalan. So, yung paghihigpit para mapaalis kagad yung mga yan na mga overstaying, yun ang one of the low-hanging fruits. No? At mayroong mga ibang long-term solutions na wala pa po yan sa kapangyarihan ng BOC. Halimbawa, kung paano ba talaga mapapababa yung shipping, yung cost of logistics na ipinapataw po ng mga shipping lines. Ano? Yan po, wala sa kapangyarihan po yan ng BOC. Subalit meron pong pinopropose na joint memorandum circular na pipirma ng BOC, PPA, Marina, na magtatalaga sino ba talaga ang may kapangyarihan upang makontrol po natin yung presyo kung papayagan po yan. No? And then yung pagpapaluwag po ng mga kalye, ibang usapan din po yun dahil pag tinignan nyo po yung mga kalye papunta at palabas ng Port of Manila, ay yun na po yun eh. Ang atin pong mga ports nandirito na bago pa magkaroon ng World War II. So, pero ang populasyon natin, mahigit doble na po yan. Ano? Ang level of commerce natin, level of trading, mas malaki na rin. Subalit yung physical space natin, yun pa rin. Kaya natutuwa naman po tayo, meron pong inilunsad po ang ICTSI sa Batangas. Kaya lang yan, 2028 pa po natin yan mapapakinabangan at nandun din po ang ATI. Nag-expand po sila sa labas ng Metro Manila. So yun po ang dapat natin tingnan yung kabuuan ng ating sitwasyon at yung mga regulasyon na pwede natin gawin for the short term. Pero for the long term, it requires a lot of infrastructure development. Tayo lang ba sa buong mundo ang may ganitong setup po na yung ating pong main mga ports ay nasa sentro talaga ng syudad po at napakarami na po ng tao. Nabanggit mo nga, paglabas mo lang, traffic agad yung aabutin ng mga containers. Tama po kayo. Actually, isa po tayo sa mga bukod tangin na ganun po sitwasyon. Pati po ang ating airports. No, kaya nagkakaroon nga po ng mga proyekto na inilalabas na rin natin po yung airport. Ano? Marahil sa buong kasaysayan ng iba't ibang sibilisasyon, ganun po talaga eh. Kaya lang hindi po tayo nakahabol na habang lumalaki po ang ating populasyon, inilabas na sana natin yung mga international ports natin. Sa ibang bansa po, including airports nila, inilalabas po nila na ng kanilang original center of government po nila. In fact, pati yung kanilang center of government, ang Malaysia, ang even Cambodia, inilalabas na po nila yan ng kanilang seat of government. Opo. Sir, dito naman po sa talagang laging natatatak sa inyo yung issue po ng smuggling. Gaano na po katalamak? Pahirapan na ba sa mga smuggler ang pagpuslit dito dahil sa may mga additional tayo na mga ginagawa po? At tanong talaga ng karamihan kasi marami na pong nakaupo dyan sa Bureau of Customs. Pero yung salitang smuggling, nandyan pa rin po, no? Nakadikit pa rin po dyan po sa opisina. Bakit po kaya marami pa rin pong mga naglalakas ng loob kung nandyan pa rin sila? Nagpupuslit, sumusubok pa rin na magpuslit po kahit marami ng mga operation tayong mga naririnig po. Dalawang bagay po. Ano? Ang pinakamagandang patunay na mahigpit po tayo ngayon, at least panahon po namin yan, no? Isang malaking patunay na maganda po yung ating resulta sa pakikipaglaban dito sa smuggling ay yung pong tamang koleksyon. Kasi pag malala ang smuggling, ang koleksyon mo babagsak eh. So, hindi naman po sa self-serving. Ano? So, balit, yung mas mataas na koleksyon, kung ikukumpara nyo po itong lahat ng mga nakaraang taon, mataas po ating koleksyon, isa po yung senyales na maganda po yung ating pakikipaglaban dito sa mga smuggling. Ano? Isa po yan. At pangalawa naman po, kung tatanungin po natin yung mga
stakeholders. Ibig sabihin, importers, manufacturers, yung mga business groups, business organizations, sila po mismo ang nagsasabi openly, publicly, na nararamdaman po nila yung mga pagbabago na gagawa po natin sa BOC ngayon. Sila po yung nagpapatunay niyan. Ngayon, tingnan po natin halimbawa, balikan ko po yung sigarilyo. Dahil po sa higpit namin laban sa smuggling, nagkakaroon na po, sang-ayon kay Secretary John Vic Remulla, pumupunta na po sa illegal manufacturing yung mga nagpupuslit ng sigarilyo. Ang ibig sabihin yan, dahil hindi po sila makalusot basta-basta ngayon sa ating mga pantalan, naggumagawa na po sila ng illegal ng mga manufacturing area sa Pampanga, sa Mindanao. In fact, bukas nasa Mindanao ako dahil may nahuli din kami dyan. Buong bansa, gumagawa na ho sila ng illegal manufacturing of cigarettes. Senyalis yan na hindi po sila basta-basta makalusot po sa ating mga ports. Meron na rin nagpupuslit ngayon doon sa hindi international ports. Kaya lang, nahuli naman sila ng Philippine Navy, nahuli naman sila ng Philippine Coast Guard. So yun po, sinisigurado ko po ang ating mga kababayan na tayo po ay mahigpit ngayon. In fact, meron po tayong mahigit 170 criminal cases already filed against smugglers. Unfortunately, isinama po namin dyan yung sarili naming mga tauhan kung involved upang upang maiwasan na po natin yung sasabuatan ng mga smugglers, protector sila, at yung maaaring kasabwat po sa aming hanay, palagay ko dahil ginamit na namin halimbawa sa isang mabagsik na unang pagkakataon yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Nakakatakot na batas yan dahil wala yung piyansa. So pag nakasuhan ka niyan, umabot sa korte, kulong ka kagad. So marahil magkakaroon po ng pangamba o takot yung mga gusto pang gumawa ng agricultural smuggling dahil yan po ay ginawa natin last month. Meron na rin naman na file na dati, no? Kaya lang ito po, kasama po yung sa tingin namin at tumulong sa kanila sa hanay ng BOC, matatakot na po yan. Opo, sir, huli na lang mula sa akin kasi nga crisis ngayon sa langis, no? Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Meron bang mga nagtatangka rin na magpuslit or pahirapan sa kanila na magpuslit kasi mataas yung presyo ng langis ngayon? Marahil may magtatangka po niya. No? Subalit sinisigurado po nating lahat, lalo-lalo na ating mga kababayan, nakasama po ng iba't ibang items po, no? Imported items, kasama po yan, langis o petroleum products. Mahigpit po tayo ngayon. Again, makikita natin, dahil gumanda po ang ating koleksyon, yan po ay senyales na epektibo po yung ating pakikipaglaban dito sa mga smuggled products po. At dagdag lang, Sir Ariel, yung mga bilang o kaso po ng pagpupuslit ng iba't ibang mga produkto tulad ng sabi mo, yung sigarilyo, illegal na droga, sa record po ba ninyo, ito'y tumataas o bumababa? Ganito po yun. Tumataas po yung illegal manufacturing eh. Okay. So, kasi yung nasa loob po ng customs, again, maigpit tayo, senyalis po yun, ano? So, tumataas po yung illegal manufacturing, halimbawa ng sigarilyo. Again, senyalis po yan na hindi po sila basta-basta makapasok po ngayon sa mga ports natin. So, ang paniniwala po natin dyan, bumababa na po talaga yung insidente ng ating smuggling ng illegal cigarettes, including agricultural products, ano? And other items, even electronics. So, ang batayan po natin ay yung tamang collection po talaga. Opo. Siguro, Sir Ariel, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, ang mandato po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. po sa inyo para po dito sa Bureau of Customs. Dalawa po talagang ibinili ni Pangulong Bongbong Marcos nung ako'y mautusan na hawakan po ang BOC. Again, galing po ako ng Office of Civil Defense, ng NDRRMC. Ang binabantayan po namin dati, bagyo, lindol, oil spill, ano po. Subalit nung ako ay kanyang utusan na hawakan ng BOC, dalawa talagang binili niya. At yan po ay sinumpaan ko na gagawin ko po yan. Unang-una, makuha po natin yung tamang koleksyon para po sa ating bansa. Ginagawa po natin yan. Nakikita naman po sa reports na nag-improve na simula noong July 2025 nang ako po ay nanungkulan. Kasama po yung aking mga kasamahan na galing po ng OCD rin. Sinama ko yan po sa BOC. No? Pangalawang bili naman ng ating Pangulo ay yung pilitin talagang mareforma po ang ating bureau. Ibig sabihin, maibalik po
yung tiwala ng ating mga kababayan na mangyayari lamang po yan kapag ang ating mga kasamahan ay nagsisilbi na araw-araw naaalala po namin na tayo dapat may integridad. Yung ipinangako po natin sa ating bansa na magsisilbi po tayo ng tapat, gagawin po natin yan. Dalawa po yun at palagay ko naman po, unti-unti nagagampanan naman po natin yan. Alright. Maraming salamat, Sir Ariel, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Ayan po mga kababayan, si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs ang ating pong nakasama at napakinggan ngayong umaga dito po sa ating programang Pulso ng Bayan.